Ganap na mga kampiyon ng marathons ang kasali sa Ganson Marathon Disaster. May mga runners pa nga na nanalo ng gold medal sa ibang competition ang sumali dito. Kaya hindi sila takot na harapin ang hamon ng mga organizers na ultramarathon race. Lalo na 100 kilometers lang naman ang haba noon. Mas maikli kumpara sa natakbuhan na ng ilang runners na 250 kilometers pataas sa ibang mga competition. In short, mas madali ang Ganson Marathon kumpara sa ibang marathon na nasalihan na nila. Hindi komplikado ang mga daanan na tatakbuhin nila. Kaya nga may mga challenges pa rin na ibinigay mga organizers para hindi nila gawing petiks ang laban. Kumpara sa ibang nasalihan nilang marathons, walang sinabi ang marathon na ito sa Gansu. Kaya marami talagang nagka-interes na sumali dito. Kaya lang, isang malagim na kapalaran pala ang naghihintay sa kanila. Masaya at excited sila nagsipunta at lumahok sa marathon. Pero sa kasamaang palad, umuwi ang 21 na runners na malamig ng bangkay. May mga bula sa bibig at nakatiklop pa ang katawan sa sobrang lamig. Bakit ba nauwi sa trahedyang ito ang ultramarathon race sa Gansu province sa China? At bakit hindi nila nakita na mangyayari ang ganitong trahedya? At yan ang alamin natin sa JP Amazing Stories. Ang probinsya ng Bayin ay kinilala bilang isang lugar na dapat iwasan ng mga tao dahil sa mga binabalitang krimen sa lugar na ito. Sa kabila ng mayamang history ng Bayin, isa pa rin ang probinsyang ito sa pinakamahirap na lugar sa bansang China. Mabagal ang takbo ng buhay sa Bayin dahil konti lamang ang merong mga negosyo na pwedeng pasukan ng mga tao para magtrabaho. Dahil kakonti lang din ang tao nakatira dito, kaya mas lalo naging mataas ang kaso na holdapan at malagim na pagpatay sa mga kababaihan. Nahuhuli din naman ang mga kriminal, kaya lamang madalas nakakatakas pa rin sila sa mga pulis. Dahil sa sobrang pangit ng imahe ng Bayin, nag-isip ang mga opisyal ng paraan para ma-revive ang pananaw ng mga tao sa Bayin Province. Kaya noong May 22, 2021, araw ng Sabado sa Gansu, China, nag-host sila ng ultramarathon race sa Yellow River Stone Forest sa Gansu Province. 172 na katao ang mga sumali sa marathon. Kabilang na dito ang top runners ng bansang China. Ang price ng ultramarathon ay $300 lamang o katumbas ng 15,000 pesos. Isa na nga rito si Liang Jing, 31 years old, ang champion ng ultramarathoner ng China. Binansagan siyang Liang God ng mga fans niya. Marami na rin siyang marathon na sinalihan kaya mas dumami ang kanyang followers at ang kanyang fans. Kasali rin ang 42 years old na si Wang Guanjun. Kahit siya ay hearing impaired, hindi yun naging hadlang para maging isang sikat na marathoner. Nanalo pa nga siya ng gold medal noong 2019 sa China National Paralympic Games. Determinado siyang kaya niyang lagpasan ang limitasyon ng katawan niya. Manalo lamang sa marathon na ito. Hindi lamang siya, maging si Liang Jing at iba pang kalahok ay determinado manalo. 100 kilometers o 62 miles ang tatahakin ng mga runners. Merong 6 na checkpoint ang marathon na dapat may nakaabang na pagkain, tubig, damit o iba pang emergency kits para sa mga marathoners. Meron din dapat nakaabang na medical team sa lahat ng checkpoints sakali may aksidenteng maganap o kaya naman ay may mga nahilo sa gitna ng race. Merong registration fee sa pagsali kaya pwedeng gamitin yun ng mga organizers sa paghahanda ng marathon. Pero binulsa lang nila ang budget na para sana sa mga runners sa oras na makarating na sila sa gitna ng racing field. Ito ang unang senyales na hindi napaghandaan ng marathon. Noong May 21, 2021, gabi bago maganap ang marathon kinabukasan, nagkaroon na kaagad ng weather forecast na hindi magiging maganda ang lagay ng panahon sa Yellow River Stone Forest. Sa mga susunod na 24 oras, kumpara sa average wind speed na 5 to 6,
aabot ng 7 pataas ang wind speed na lubhang delikado at may kasama pang yellow dust at mga bloke ng buhangin. Magkakaroon din ng mga biglaang paglakas ng ulan na maaaring maging malakas sa bagyo at bababa ng sobra ang temperatura. Pagpasok pa lang ng May, banta na ang ganitong weather. Pero hindi ito pinansin ng mga organizers at ipinagpatuloy pa rin ang marathon. Hindi nila inalam at hindi rin naman nag-abala ang mga weather forecasters na sabihin ang impormasyon sa organizers ng ultramarathon. Dumepende lamang ang mga organizers sa weather ng Yellow River Stone Forest noong nakaraang 3 taon. 3 years ago kasi, bandang year 2018, maladesyerto kasi sa init noon, kaya akala nila ganun pa rin ang magiging weather sa araw na gaganapin ang ultramarathon. Hindi man lang nabahala ang mga organizers na maaaring mag-iba ang panahon. Nitong gabing ito, nanghingi ang mga organizers sa runners ang damit nila pamalit at iba pang night supplies. Dadalhin niyon sa gitna ng race, pati na sa checkpoint 6. Maganda pa ang panahon ng mga oras na yon at sanay din ng runners na puro windbreakers ang ibinibigay na pamalit, kaya yun ang inabot nila. Suot nila sa race ay mga maikling shorts at vest. Pagpunta sa venue, doon pa lang nila napansin ang kakaibang dilim ng langit, para hindi siya simpleng ambon lamang. Sumabay pa ang lakas ng ihip ng hangin. Malamig din yun na para may sinyales na pinapahatid. Nagtaka rin ang mga runners dahil nilalamig na sila bago pa man magsimula ang race. At nag-alala sila sa nipis ng suot nila. Kaya pa naman nilang i-handle ang lamig, pero nababahala sila sa mga susunod na mangyayari. Nagsimula ng marathon noong May 22, 2021, alas 9 ng umaga. Maaliwalas pa ang panahon. May konting araw naman kahit kumukulimlim na. Kaya lamang, pagkatapos umabot ng ilang oras sa pagtakbo, nagsimula na magparamdam ang nagngangalit na bagyo. Panganib ang dala nito. Kaya ang ilan sa mga runners ay nagpasyang umatras. Lumalamig na kasi at maninipis pa ang suot nila. Ang temperatura ay bumagsak na sa 5 hanggang 7 degrees Celsius. Ang iba ay determinado pa rin, lalo na sina Liang Jing at Wang Ganun. Sa checkpoint 2 at 3, mabato at makitid ang mga daanan. Hindi rin ito pwedeng daanan ng mga sasakyan sa sobrang kitid at wala ring signal ang mga cellphones dahil blind spot na ang area na ito. Kaya lamang, ayun pa ang napili ng mga organizers na hindi lagyan ng mga staffs o medical team. Kaya kung makakarating man dito ang mga uhaw na runners, wala silang choice kung hindi tumakbo pa ng 2 oras para lamang makainom at makahinga ng saglit. Mabuti na lamang, distracted ang mga runners dahil sa magandang scenery ng Yellow River Stone Forest. Nakita raw nila ang mga sinaunang kanyon at ang kaakit-akit na kalangitan. Sobrang ganda daw kaya extra enjoy ang marathon. Pero nung malapit na magtanghali, alas 10 ng umaga, bigla na lamang naggalit ang langit at kumulog. Nag-message ang mga runners sa group chat nila kasama ang mga organizers para sabihin ang lagay ng panahon at kung gaano na rin kalamig noon. Kaya lamang dahil sa bigla pagbabago ng panahon, mas lalong bumagal ang signal. Kaya hindi agad nakarating ang messages ng mga organizers. Isa-isa inatake ang mga runners ng hypothermia. Sobrang bilis sa pagbagsak ng bagyo. Kaya kahit pinilit pa nila makaligtas mula sa malagim na kapalaran, inatake na sila ng hypothermia. Lalong bumili sa pag-atake ng sakit na ito dahil maninipis ang suot nilang damit. Kaya ang natitirang init sa loob ng katawan nila ay mabilis na napalitan ng lamig. Sa mga oras na ito, naabot na rin ni Liang Jing ang 12-mile checkpoint. Kaso lamang, humangin na napakalakas. Kasunod na bumabagyo mga yelo. Si Liang Jing ay merong malakas sa stamina at kaya niya tumakbo ng 150 kilometers sa loob lamang ng 12 oras. Pero nung ma-recover ang GPS watch niya, yun na ang pinakamabagal na recorded time of running ni Liang Jing, 1 kilometer sa loob ng halos 1 oras. Pero dahil sa lagay ng panahon ay hindi siya nakaligtas sa hypothermia. Napag-alaman nila sa mga huling minuto ni Liang Jing, pazigsag na ang takbo niya, nanginginig at desperadong maghanap ng pansamantalang matataguan. Pero sa kasamaang palad, hindi siya nakapagtago dahil wala namang masisilungan na bahay o kuweba siyang natagpuan.
Natagpuan na lamang siyang nakahiga sa gitna ng racing field na matigas na bangkay na. Inakala pa ng iba na tulog lamang siya, pero nagyayelo na ang katawan ni Lianjing at hindi na humihinga. Ayon sa rescuers, ang balat ni Lianjing ay natuklap na dahil sa pagpupumilit niyang makarating sa checkpoint 3. Ang mga organizers ay humingi na ng tulong sa local government, kaya hindi na sila nagsaya ng oras at madami na ang pumuntang mga volunteers at mga bumbero para i-rescue ang mga na-stranded na mga runners sa bundok. Naghiwa-hiwalay sila para mabilis silang mahanap ang mga runners kahit na napakasama ng weather na mga oras na yon. Ang hearing impaired na si Wang Guanjun naman ay natagpuan nakatayo pa rin kahit medyo tumudulas na ang paa niya at basang-basa ng ulan. Doon siya nanigas at nawala ng buhay. Sinabi pa ng kaibigan ni Guanjun, ang mga marathons daw ang pangunahing pinagkakakitaan niya. Mas pinili yun ni Guanjun kesa maging isang waiter, janitor o kung ano paman dahil mas malaki daw ang kita at mas mabilis ang pera dito. Kaso lamang, sa kasamang palad, hindi na nakalabas si Guanjun ng buhay sa bundok ng Yellow River Stone Forest. Nasawi din siya dahil sa hypothermia. Sa kabilang lugar naman, natagpuan din ng mga rescuers si Zhang. Kagaya ni Guanjun, ang runner naman na si Zhang Felian, 50 years old marathoner, primary income niya rin ang marathon. Nakita ng mga rescuers ang kanyang malamig na katawan. Suot niya pa ang nag-iisa niyang running gear na pink shoes na binili 4 months ago bago ang marathon. Isa sa mga runners ang nakapagtago pa sa cave house ni Shepherd Zhu Keming, kaya pumasok siya doon. Napansin niya na may mga runners din sa labas ang hirap na makapaglakad, nanginginig sa lamig at halos hindi na rin makapagsalita dahil sa sobrang lamig. Tinulungan ni Zhu ang mga runners. Nagsindi rin siya ng apoy para makatulong sa nanlalamig din ang katawan. May mga nakaligtas din, kaso lamang ang ibang dinala niya sa cave niya ay bumula na ang bibig at kalaunan ay namatay din dahil sa hypothermia. At hindi na naabutan ng mga rescuers na buhay sila. Halos lahat na tinulungan ni Zhu ay disoriented na. Ang paningin nila ay hindi na stable, kaya para silang nalasing dahil sa sobrang lamig. May mga dumating din na pwedeng tumulong magligtas sa ibang runners. Kaso lamang, ibang department yata ang natawagan ng mga organizers. Firefighter kasi ang dumating, kaya kulang din ang idea nila sa pag-rescue ng mga tao na nasa paanan ng bundok. Lalo na't gabi na rin silang dumating at matarik pa ang bundok. Hindi sapat ang kanilang experience, kaya mas lalo natagalan sa pag-rescue at pag-recover ng mga runners na nasawi. Nagkaroon pa tuloy ng extra golden hours para sa pagpaplano lang ng rescue mission. Sinubukan nila mag-demand ng helicopters para mas mapadali ang mission. Kaso lamang, wala raw available na piloto noong oras na yun. Hindi rin magagamit ang mga helicopters dahil sa malakas na bagyo at hangin. Bukod sa mga runners na nailigtas ni Zhu Keming, ang iba'y natagpuan na nakahiga na lamang sa lapag at hindi na makilala ang mukha dahil sa mga blisters habang nakabalot sila sa sira-sirang kumot. Ang ibang runners naman na magkakasama ay nagyakapan na lamang dahil hindi na rin naman sila makakita ng pwede pagsilungan. Ang ilan sa kanila ay maswerteng nakahanap ng bahay na matutuluyan. Nagvideo pa sila habang nasa loob ng maliit na bahay, siksikan, nakayakap sa sariling katawan at nangangatog na nakaupo. In-upload ang video na yon sa social media, kaya dumagsa ang gustong tumulong at nagsipuntahan sa Yellow River Stone Forest. Dahil sa kakulangan ng mga organizers sa paghahanda ng marathon at pagre-research ng mga bagay na dapat i-consider, ang magandang lupain ng Yellow River Stone Forest ay naging himlayan ng 21 na runners. Ayon sa mga survivors na umatras sa marathon, nagsisiraw talaga sila dahil hindi nila itinuloy ang pagtakbo sa marathon. Pero nung nakaligtas sila sa malagim na trahedya, doon lamang nila napagtanto na muntikan na pala nilang ipagpalit ang buhay nila para lamang sa $300. Tumagal din ng isang araw mahigit ang paghahanap nila sa mga survivors. 151 na runners ang nakaligtas, 8 sa kanila ang sugatan at 21 ang nasawi. Sinabi ni Mayor Jiang Zukin ng Beijing sa mga reporters matapos ang disaster, ang mga maninipis na emergency blankets ay wala raw silbi
dahil sa napakalakas sa hangin. Mabilis na sinira ng hangin ang mga kumot na yon pagkalabas pa lamang. Kaya ang ibang runners ay nagsitago sa likod ng mga malalaking bato. Sa huli, nagpasalamat ang marami, pati ang pamilya ng survivors kay Zhou Qiming dahil sa pagtulong niya sa mga runners. Kaso lamang, hindi naman nagtatapos ang recovery sa physical na sugat ng katawan. Kaya pagkatapos ng insidenteng ito, ang survivors ay nagkaroon ng emotional trauma at habang buhay na peklat na ito sa puso't isipan nila. Dahil sa disaster na ito, ang publiko ay nagalit sa gobyerno, nagkalat ang sisihan at pambablackmail. Nagpasya na ang government ng China na isuspindi ang lahat ng outdoor competitions. Pero ang taong bayan hindi pa rin tumitigil sa pagsigaw ng hustisya. Nangako naman ng gobyerno na mag-iimbestiga sila na maigi para malaman kung sino ba talaga ang dapat managot sa nangyari. Pero ang isang opisyal ng Bayan City hindi kinaya ang matinding galit ng mga tao sa kanya. Ito ay si Mr. Li Zubi, ang county official. Tumalon siya sa mataas sa building at dito siya nasawi. Kahit saan tayo magpunta, ang korupsyon ay hindi nawawala. Kadalasan, ito pa nga ang pangunahing dahilan kaya ang isang malaking trahedya ay nagaganap. Kaya bago sumabak sa isang nakamamatay na misyon, alamin ang lahat ng dapat bigyan ng konsiderasyon. Dahil hindi totoo ang sinasabi nilang you only live once. Araw-araw tayo nabubuhay. Kaya ang dapat sabihin, you only die once. Kung may pakiramdam ka nang hindi ka nila kayang ingatan, ikaw na mismo ang mag-ingat sa sarili mo.